Ano pong ibig sabihin ng ornament? Well, sa atin po, ang tawag po natin dyan ay palamuti, tawag ng iba ay burloloy, no? Basta ano man ho na pampadagdag ganda points, pampadagdag pogi points, mga ginagamit po natin sa ating mga katawan, ang tawag ho dyan ay ornament. No? Kanya-kanya ho tayo ng mga ornaments. Iba-iba po yung mga ornament. Mayroon pong mga ornaments na nilalagay sa mga daliri, mayroong nilalagay sa braso, mayroong nilalagay po sa leeg, di ba po? Mayroong mga nilalagay sa tenga, okay? Yung mga hikaw na minsan nasa tenga, minsan nasa dila, minsan nasa puwet, no? So iba-iba ho yung lugar, mga pinaglalagyan ng mga ornament na yan. Yun pong mga nilalagay natin sa leeg, of course, yung mga kwintas na may mga magagandang mga pendant, iba-iba po yung mga ornaments. Is that right, mga kapatid? Okay? Pagkitanong nga yung katabi nyo, pendant ka ba? Tanungin nyo, bakit? Kasi yan, lapit-lapit mo sa puso ko. Relo ka ba? Kasi I always want you in my arms. Okay? Alam niyo, yun yung mga ornament. Okay, ito yung mga sinusot natin. Pero yung iba may mga natural na ornament eh. Di ba? As in, bahagi na talaga ng kanilang katawan. Yung iba, yung kanilang ornament ay yung kanilang mga dimples. Tama? Okay? Yung iba ay yung kanilang mga wrinkles. Yung iba, yung kanilang mga pimples. Pagkitanong ulit katabi, pimples ka ba? Tanong nyo ulit, bakit? Kasi sarap mong tirisin. Okay, ang point lang, meron tayong mga nasa katawan natin, mga nilalagayo natin, pampadagdag ganda points, pampadagdag pogi points. Okay, dito po sa verse na binasa natin, sabi ng Panginoon, they will be an ornament to you. Tapos isusot mo sila kagaya ng babaeng ikakasal. Alam po ninyo pag sinabing bride nung unang panahon, sa Old Testament, ang tinutukoy is no other than Israel, right? Kasi sila po yung focus, sila yung concentration ng people of God noong pong panahon na yon. Okay? So nung panahon na yon, pag sinabing people of God, of course, ang tinutukoy ay ang Israel. Dito kinakausap po ang Jerusalem. Ngayon, sa panahon po natin, pag sinabing bride, alam po natin kung sino ang bride of Christ. Sino po yon? Pagkitapik yung katabi, pakisabi, tayo yon. Ikaw yon. Amen? Tayo po yon. Kapag sinabing people of God, is no other than the church. Okay? Ngayon, noong unang panahon, ang sabi sa Israel, ito yung ornament mo. Ngayon, ang malaking tanong, ano kaya ang ornament ng church po natin? Hello po. Okay, tayo po binubuo ng iisang church, right? We all belong to the body of Christ. Ngayon, pero bawat isa po sa atin ay nabibilang po sa iba-ibang mga local churches. Okay? So, bawat isang local church na represented po rito ay representasyon ng kabuuan ng body of Christ. Ngayon, yun pong inyong individual church, yun yung pong sariling church. Kung tatanungin po yan, bilang representation ng body of Christ dito po sa ibabaw ng mundo, ano po kaya ang ornament ng church nyo? Napag-isipan nyo na po ba yun, mga kapatid? Hello po. Ano po ang pinakapampaganda ng church po ninyo? Halimbawa, haharap po tayo sa Lord. So ano po yung ihaharap natin sa Panginoon? Kung siya po yung groom, tayo po yung bride of Christ. Alam po niyo, iba-iba po yung ornament ng mga churches, okay? Yung iba po yung kanilang ornament, yung kanilang programs, right? May kanya-kanya mga program, yung mga churches, okay, wala akong masama doon. Pero yun na po ba talaga yung best na ornament? Yung pong iba, yung kanilang praise and worship. Ang tindi ng aming banda, ang galing ng aming worship team. Okay, pero yun na po ba yung best na ornament? Yun pong iba, yung kanilang properties, okay? Sabi nila, daming properties ng church namin, dami ari-arian. Meron kaming drums, stick, no? Meron kaming 3 electric fan, no? Okay, iba-iba yan, no? Meron tayong sariling lote, meron tayong malaking property. Okay po yan. Kaya lang, yun na po ba talaga yung best na ornament ng church natin? Okay? Yun pong iba, ang kanilang ornament, yung kanilang power. May mga powerful churches, right? Okay? May mga himalang mga nangyayari. Amen po ba? Okay? Yung mga bulag na kakalakad, diba? Yung mga pipi, nakakakita, no? Well, pero seriously, talaga namang maraming mga miracles. Of course, nararanasan po namin yun. May nararanasan po na ibang mga churches. Totoo po yun. Kaya lang, tingin po ba ninyo, yun po yung pinaka-ornament natin sa harapan ng Panginoon? Pag ba nakita ng Lord yung church natin, ang galing itong church na to, nagpapagaling na may sakit, May impress ba si Lord doon? In the first place, siya nagpagaling, hindi naman tayo. Amen po ba?
Okay? So, yun po ba? Kaya ano pa? Yung iba ang kanilang ornament, yung kanilang past, yung kanilang nakaraan. Okay, okay po yung may mga nakaraan, okay yung mga history natin. Ang laging usapan dyan dati, nung panahon ni ganito, nung panahon ni ganyan. Well, okay po yun. Kaya lang yun na po ba talaga yung best na ornament natin? Yung iba yung kanilang pastor. Ang pogi ng pastor namin. Okay? Ang galing ng pastor namin. Gawa niyo nga yung pastor niyo. Pag sabihin, pogi mo, pastor. Pogi mo, pastor. Di ba? Pero, okay. Salamat sa Panginoon sa mga pastor natin. Pero yan na po ba yung pinaka-ornament ng mga churches po natin? Hello? Yung iba ang kanilang ornamental plants. Alam nyo, kung patay-patay ang church, magandang suggestion talaga, maglagay ka ng buhay na halaman sa stage. Para at least sa church, mayroong buhay. Okay? Ang point ko lang po, iba-iba po yung mga ornament ng mga churches, pero dito ho ba, ano bang tinutukoy na ornament? At sa harapan po ng Panginoon, being the bride of Christ, ano po ba yung pinaka-ornament natin sa kanyang harapan? Alam po ninyo, is no other than people. Pakisabi ng malakas, people. Hindi program, hindi praise and worship, hindi power, hindi kung ano-ano, kundi people. Pakisabi ulit ng malakas, people. Ano ang pinakapalamuti ng church? People. Sabi ho niya dito, tumingin ka sa paligid, paparating na sila. Your children come to you. Children, obviously, people. Kasi po nung panahon na to, ang Israel po, ang Jerusalem, ay may time po na sinapok po sila ng ibang bansa, pinoprophesy po ito ni Isaiah. So mawawalan ka ng tao, magiging tiwangwang ka na lupain, magiging ghost city ka, walang katao-tao. So, ang pangit mong tignan kasi isa kang lungsod, kaya lang wala kang tao, sabi ng Panginoon sa Jerusalem. Pero this will happen in the future, sabi niya, pinoprophesy po, darating ang mga anak mo, they will come to you, and you will put them on as ornaments. So, ibig pong sabihin, kung ang Jerusalem, ang kanyang ornament, ang kanyang pinakapampaganda sa harapan ng Diyos, ay people, di lalo na po ang mga churches natin sa panahong ito. Amen po ba? Ano po ang palamuti ng church natin? People. So, naniniwala po ba kayo na dapat ang ginagawa natin sa church, napakahalaga po na nagdadala ng people? Naniniwala po ba kayo doon? Alam po nyo, may nakuwento ako minsan sa Cuneta, pero maramang hindi niya rin ng iba sa inyo. Hindi yung to share this with you, Minsan daw po, may isang kaserong driver na grabe talagang mag-drive. Na kung mag-drive po siya, paatras pa lang, 120 na. 120 kilometers per hour ang atras niya. Pero born again siya. At mayroon din po siyang kakilala na pastor, no? So, ito pong pastor na to, sa kaserong driver na to, minsan nagbibiyahe. Nakasakay po sila na nung pinapasadang jeep nito pong kaserong driver. At gano'n na naman. Kasero na naman, grabing magpaandar. Hanggang bigla na lang, bang! Naksidente po sila. Dead on the spot. At pagdating ho, nakita na lang nila ang kanilang sarili na nakarating na po sila sa kabilang buhay. At nasa harapan po sila ng Panginoon. Pagharap po nila sa Panginoon, ay ibibigay ho pala sa kanila doon sa langit bilang gantimpala yung kung anong klase yung tirahan mo. So kung anong nagawa mo sa lupa, ay yun yung magiging basihan ng magiging tirahan mo sa langit. So una pong tinawag, yun pong kaserong driver. Kasi po letter A ang kanyang apelyido. No? Kasi alphabetical order doon. Tinawag po siya. Pagkatapos po, ay pinakita po yung address niya sa langit. Grabe ho, nasa prime lot, nasa prime subdivision po sa langit. Tapos ang laki-laki ho ng kanyang mansion. Alam po yung kalsada doon sa subdivision niya kasi prime lot, 144K. No? Hindi ho, yung ginto, 144K. No? So, ang tindi ho nung lugar niya. So of course, tuwang-tuwa po yung driver. Nung makita po yun ng pastor, kasi nasa likod yung pastor, kasi letter B ang apelyido. Sabi niya, okay to kung itong driver na to, ganito ang reward sa langit, di lalo na ako, pastor yata ini. Sabi ho niya, so tinawag po siya. Pagkatawag po sa kanya, binigay po sa kanya yung address niya sa langit, binigay po sa kanya yung picture ng kanyang bahay sa langit. Ako, he got so frustrated. Kasi po nakita niya, ang liit ng bahay niya sa langit, tapos ginto naman lahat ng kalsada sa langit, kaya lang yung kalsada niya, 12K lang. Medyo parang ano yata, no? So nagtataka siya, napapakamot siya ng ulo, lumapit siya sa Lord. Panginoon, di naman po sa nagre-reklamo, kaya lang pwede yung magtanong, ano yung anak? Sabi ng Lord. Kasi po, napansin ko lang, itong kaserong driver na to, siya pa nga ang dahilan, ba't ako narito ngayon? Sabi, binigyan niyo po ng ganitong reward, bakit ito yata sa akin, parang iba ho yata, ba't parang malit yata yung reward ko, Lord? Alam mo anak, sabi ni Lord, hindi ako unfair.
Kaya lang, ginagantimpalaan ko lang kayo, depende sa na-accomplish nyo sa lupa. Ganito kasi yan, sabi niya, ikaw kasi anak, pag nagpipreach ka, yung mga tao tulog. Pero pag itong driver na to, nagdadrive, lahat ng tao gising at nagpipray, lumalapit sa akin, Panginoon, ingatan mo kami, Panginoon, ayaw namin namatay, Panginoon, tulungan mo kami. Okay, sinabi ko po yun para huwag kayong matulog. Pag maliit bahay ko sa langit, humanda kayo. Okay? Pati yung pastor nyo, huwag yung tutulugan pag Sunday. Kasi pag maliit bahay namin sa langit, pag tutulungan namin kayo, ilalaglag namin kayo. Okay? Pero naniniwala po ba talaga kayo? Naniniwala po ba kayo na sa Panginoon, napakahalaga na yung ginagawa natin, nagdadala ng kaluluwa sa Kanya? Amen po? Kasi nga po, ang ornament natin sa harapan ng Diyos ay people. Pakisabi ulit na malakas. People. Okay. So, tao, pastor. So, basta may tao, okay na yon. Hindi ho. Hindi basta may tao. Actually, number one, na anong klaseng tao? Quality people. Pakisabi ng malakas, quality people. Dapat people na may quality. Hindi naghahanap si Lord ng taga-church lang, taga-simba lang. Amen? Naghahanap si Lord ng mga totoong disciples. Tama po ba? Naghahanap si Lord ng mga totoong, mga binagong buhay. Mga taong totoong sumusunod sa Kanya. Yun po ang hinahanap ng Diyos. So when we say quality people, actually quality people, kasama ho yun sa prophecy. Actually, kung hindi ka nagkakamali kay Jeremiah, sabi niya, papalitan ko ang kanilang mga puso, tatanggalin ko ang kanilang pusong batol, bibigyan ko ng pusong laman, and I will put a new spirit in them. Tatanggalin ko yung lumang espiritu nila. Ibig sabihin, pag po people ang pinag-uusapan, mga tao talaga na binago ni Lord. Amen po ba? Yeah. Amen po ba? Alam po nyo, lagi ko nga po nasishare kasi natutuwa ako talaga kung paano kumikilos po si Lord. Nakikita ko po kasi ito sa church po namin. Nangyari po ito magmula rin po nung mag-G12 po kami. Dati hindi ako nakaka-observe ng mga significant talaga na mga ginagawa ng Lord. Pero ngayon po, ang dami ko nakikita mga significant na mga pangyayari sa church. Like, sa church po namin, nakailang mga satanista na po kami na talaga natulungan, nakalaya ho, nagpapatuloy ho sa Panginoon. Okay? Alam po nyo, hindi ito yung mga satanista na yung trip-trip lang. Yung satanista ako, cute, no? Hindi ganon. As in, talagang po sila, malalim. Yung kung may kapangyarihan, may mga ginawang mga ritual, nagbenta ng kaluluwa kay Satanas. Pero isang bagay po nakita ko namin, alam po ninyo, kay Lord talaga, no? Kahit anong mahal ng pagkakasangla ng kaluluwa kay Satanas, walang hindi kayang tubusin ang dugo ni Jesus. Amen? Magtataka kayo, nasa Maynila ho yun, pero nangyayari ho yun. Sabi ko nga lagi, sa church po namin, dami namin nakikita mga binagong buhay. May tomboy ho kami, nung dumating sa church, grabe ho talaga, tomboy na tomboy. Ngayon po kung titingnan nyo po siya, babaeng-babae na, hindi nyo maiisip na tomboy siya dati. No? Titingnan siya, babaeng-babae na, kung may kerinting na nga eh. Gusto na mag-boyfriend. Meron ho kami sa church, bakla. Ngayon, pastora na. Hindi, no? Hindi. Pero totoo yun. May mga natutulungan din kami mga bakla, mga significant na mga change lives. Kasi nga si Lord gusto magbago ng buhay. Amen? Amen po ba? So quality people. Pero ano pa? Pangalawa, alam po nyo, hindi lang basta quality people. Ang ornament po sa Lord, plenty of people. Amen? Plenty of quality people. Sino po yung quality people na yun? Di ba yung totoong disciple? So ano po ang dapat? Dapat maraming disciples. Amen? Kasi pag-isipan niyo po ito, paano naging ornament yung isang kwintas na dapat puno ng perlas pero bungi-bungi? Hello? Di ba po, normally ang perlas, halimbawa yung pong mga sinusot po natin, kahit yung dito po sa bracelet, di ba normally yan, hindi bungi-bungi, tabi-tabi yung mga perlas? Okay? Yun po kasi yung ornament. Okay? Yun ba, halimbawa kahit gintong kwintas o bracelet, hindi ba dapat hindi bungi-bungi? Tama po ba? Hello? Tama po ba? Ibig po sabihin, ang ornament dapat po ay mayroong plenty of people. Actually, yun po mismo ang point nitong verse na binabasa natin. Sabi ho niya, they will come to you and you will put them all as ornaments. Susot mo sila. Tapos sabi niya sa verse 20, tingnan niyo po doon, dati yung lugar na kinaroroonan mo, dati tiwangwang, walang katao-tao, pero now you will be too small because of your inhabitants. Magiging maliit ka na dahil sa sobrang dami ng taong darating sa'yo. Alam po niyo ang gandang problema noon. Amen, mga kapatid? Sabi yung sa verse 21 pa nga, sasabihin ng mga mamamayan mo, bigyan mo kami ng mas malaki pang lugar kasi kulang na itong lugar na to. Alam po niyo ang gandang problema, right? Alin po ang gusto niyong problema sa church? Walang maupo o walang maupuan? Come on. Sino po ang gusto niyong problema sa church? Walang maupuan.
O sino gusto niyo sa problema niyo sa church walang maupo? O walang maupo? Hello? Sinong gusto sa church walang maupuan ang problema? Hello, sino gustong... Come on, pakitaas naman ho kamay. Sino gusto mo sa church walang maupuan ang problema? Amen? Di ba ang gandang problema ho nun? Kasi sabi niya, wala nang tiwangwang na lupain. Alam po nyo, sa church minsan, daming tiwangwang na upuan eh. Malungkot yung upuan, desolate chair. Kawawa naman yung upuan na yun. Kahabagan nyo siya, kausapin nyo siya, at sabihin nyo siya, huwag ka mag-alala, next Sunday, dadalhan kita. Amen, mga kapatid? Okay? So, kaya nga po, quality people, pero hindi lang yung quality people, kundi plenty of quality people. Ito po yung ornaments. Okay? So, kung yun ang ornaments sa harapan ng Lord, what must we do? Ano po ang dapat natin gawin? Number 1, be an ornament. Pakitapik katabi. Pakisabihan, be an ornament. Maging palamuti ka, ikaw mismo. How? Eh di maging quality people ka, maging quality disciple sa church. Amen po ba? Dapat po tayo mismo nagmamarket ng church natin. Tayo promotion ng church natin. Yung pag nakikita tayo ng mga kapatid, ng mga mahal natin sa buhay, ng mga kaklase natin, yung bang hinahanga ng church natin, di ba? Dahil sa nakikita nila sa atin, gusto nyo po ba yon? Hello, gusto nyo po ba? Hindi yung nasisisi yung church natin. Di ba po? Isa kasi ang nangyayari, instead na hangaan ng church natin, nasisisi ang church natin, pati si pastor na dadamay. Yan ba'y tinuturo ng pastor mo? Church ka ng church, ganyan ka pa rin. Alam po ninyo, dapat promotion tayo ng church natin. Amen? We must show change lives. Be an ornament. Amen po ba? Okay? So, dapat po talaga tayo maging mga quality people. At the same time, maging mga committed people sa ating church. Hello? Sino po naniniwala na tinawag kayo ng Lord sa church po nyo? Mga kapatid, wag mo naman babakantihin yung upuan mo. Amen? Ibig sabihin, maging committed po kayo sa church nyo kung saan kayo tinawag po ni Lord. That's your spiritual family. Okay? Mahalin po natin ang ating spiritual na pamilya. Hindi po tayo nagpapabungi sa ating spiritual na ornament. Amen? Hello? Amen po ba? Okay, so be an ornament. Pakitabi, pakisabihan, kung saan ka nilagay ni Lord, manahimik ka. Amen? Actually, kung saan ka nilagay ni Lord, mag-stay ka. Okay? Commit natin sarili natin. Okay? Pero ito po, gusto ko po mag-focus dito. Hindi lang tayo maging ornament, kundi we must also bring ornaments. Pakisabi ng malakas, bring ornaments. Okay, magdala ng mga ornament kay Lord. Hindi ka lang basta ornament ng church, kundi magdala ka rin ng ornament. So what do we mean by that? Kung people ang ornament, anong ibig sabihin? Magdala rin tayo ng mga tao sa church natin para dumami ang ornaments ng church natin. Tama po ba? Okay? So how do we bring ornaments? Dalawang bagay po ang kailangan natin gawin. Number 1, love people. Pakisabi ng malakas, love people. We must love people. Alam po niyo, how do we love people? Ganito po yan. Gusto ko pong maipaliwanag sa ganitong paraan. Ano? Sa pagpamamahal sa tao, dapat i-value natin ang mga tao, pahalagahan natin ang mga tao. Okay? Gusto ko para maintindihan natin mabuti. Ganito po ang pag-value kasi ng tao. Ano ho? Depende yan sa inyong pagtingin po sa kanila. Kasi po sabi ng mga sociologists, ang mga tao raw po sa buhay natin, mailalagay nyo sa 3 kategorya. Ano po yung mga kategoryang ito? Sabi nila, mayroon daw tinatawag na people. Ano yung people? Ito yung mga people na people. Ito yung mga tao na tinuturing mong tao. Nire-respect mo, minamahal mo, pinapahalagan mo ang kanyang damdamin. Maliwanag po ba? Meron daw tinatawag na machine people. Sino naman yung mga machine people? Ito po, yung mga tao na maaring hindi mo loves, kaya lang kailangan mo sila para ka mabuhay. Okay? So, ito po yung mga taong, andyan, mga halimbawa, driver, mga ganyan, ano po. Tapos pangatlo, mayroong mga landscape people. Pakisabi ng malakas, landscape. Pag sinabing landscape, di ba, bahagi ng tanawin. Tayo at sa gusto natin, mayroong mga tao sa buhay natin na hindi mo loves, hindi mo rin need, pero they just happen to be there. Nagkataong andyan lang talaga sila. They just happen to be part of the view. Bahagi ng tanawin. Ang tawag dyan, landscape people. Maliwanag po ba? Okay? Ngayon, ganito lang po yan. Halimbawa po, sumakay po kayo ng jeep. Sumakay po kayo ng jeep. Ano po? Yun pong driver na andon sa jeep na yon, okay? Hindi mo siya kakilala, wala kang pakialam naman sa kanya kung tutuusin. Kaya lang, ano siya para sa'yo? Siya ay ano po? Machine. Okay?
Tapos yung iba pa mga nakasakay sa jeep, mga nakaganon, mga nakataas ang kilikili, no? Ano yung mga yon? Landscape, hindi mo sila kakilala. Tapos biglang sumakay yung crush mo. Ano siya? People. Ibig sabihin po, sa isang jeep, kumpleto yung tatlong tao. Tama po ba? So lahat tayo napapaligiran ng ganong klase ng tao. Ano po? Mayroong landscape, mayroong people, mayroong machine people. Pero ang bawat isa sa atin, ganun din. Landscape ka sa iba, people ka sa iba, machine ka sa iba. Yun ang realidad niyan, whether we like it or not. Tama po? Halimbawa, yung jeepney driver na sabi ko po kanina, siya kasi driver siya, okay, sa mga pasahero niya, machine siya. Pero sa tingin niyo, sa pamilya niya, sa misis niya, nagmamahal sa kanya, hopefully. Ano siya? People, di ba? Tama ba? So, pero ikaw, ay social ka, hindi ka naman nag-jeep, naglalakad ka lang mula rito hanggang SM San Fernando. O ano siya? Siya ay landscape. So, ibig kong sabihin, yung isang tao, pwedeng iba-iba rin siya sa iba-ibang tao. Tama po? Ngayon, ba't ko po sinasabi ito? Kasi po, mga kapatid, damihan naman natin po yung mga people sa buhay natin. Ang dami ng machine eh. Mas maraming landscape. Ano po ang dapat natin gawin? Promote naman natin yung iba. Kung landscape sila, kung machine sila, gawin natin silang people sa buhay natin. Pwede po ba? Kaya lang, ang problema po, hindi tayo magaling mag-promote, magaling tayong mang-demote. Tama po? Tingnan niyo po ang style po natin. Halimbawa, pag-isipan niyo po, paano tayo nang-demote? Diba, habang lumilipas ang panahon, nadi-demote ang mga tao. Tingnan po niyo, noon po tayo bata pa, malamang yung mga magulang natin, nung hanggang elementary tayo, malamang yung mga magulang natin, ano sila para po sa atin? People. Tama po? Eh, nung estudyante tayo, mga high school hanggang college, ano na kaya sila? Naging machine na, di ba? Natanggap niyo ba yung text dati? Sabi niya, babaguhin ko lang ng konti para umayon lang sa panahon. Ano? Sabi niya, Dear anak, naipadala ko na ang 50,000 na pang tuition mo. Ang mahal pala ng Dota na kurso. Diba? Isang laro namin ang palayan. Andiyan na yung 30,000. Para doon sa project mo, iPad ba yun? Diba? Binenta na namin ang kalabaw, no? Para doon sa field trip mo. Sa Mall of Asia ba yun? No? Kasi nga pala, kumusta yung pinagpupuyatan nyo gabi-gabi na sunlig lights? Napailaw nyo na ba? DS, sana nakagraduate ka na. Kawawang magulang. Pero, nangyayari po ba yun? Okay, o ngayon, halimbawa, yung iba sa inyo, independent na, may mga trabaho na tayo, ano na po yung mga magulang natin? Diba po yung iba naging landscape na? Hindi ko nila lahat, pero may magandang landscape na. Ay, sinasabi ko po ito, kasi pwede pang bumawi. Kung na-demote sila, promote nyo po uli. Come on, pakita pinatatabi pa sabihin, promote mo uli. Promote mo, bebe. Come on. Alam mo, dapat tayo nagpo-promote, right? Galing kasi natin mang-demote. Bigyan ko pa kayo isang halimbawa. Sa buhay may asawa. Tingnan niyo po halimbawa po sa bagong kasal, first year of marriage, darating po si Mr. na marinig niya si Mrs. na gumanon si Mrs. Sabi ng Mr. Naku, sweetheart, mukhang magkakasakit ka. Halika susugod kita sa emergency room ng pinakamahal na hospital dito sa Pampanga. Hindi napaganon lang yun Tapos mga after 5 years of marriage, gumanon si Mrs. Sabi ni Mr. Oy, mami, uminom ka nga ng gamot, mamaya magkasakit ka, walang mag-aalaga sa mga bata. O ano na siya ngayon? Ano na siya? Machine na. Mga after 10 years of marriage, gumaganon-ganon si Mrs. Sabi ni Mr. Hoy, tumigil ka nga ng kakakahol dyan. Ano nangyari? Naging landscape na lang. Ganti tayo, baliktarin natin ang sitwasyon. Kanya po first year of marriage, darating si Mr. Pawisan, sabi ni Mrs. Halika, sweetheart, palit ka ng damit, baka magkasakit ka. Halika, pinagluto kita ng paborito mong ulam. Binagoongang baboy. Tagapangkasinan po pala ako, by the way. So, mahilig ako sa bagoong, no? Anyway, so gano'n, di ba? Bakit? People Mga after 10 years, after 5 years of marriage, darating si Mr. sasalubong si Mrs. Sweldo mo. O ano na siya ngayon? Ayan, kain ka na, may bagoong dyan. Yan lang naman kaya ng sweldo mo mga after 10 years of marriage. Mga after 10 years of marriage, diba? Darating si Mr. Sasabihin niya, mami, anong ulam natin? Gutom na ako. Ikaw muna, nanonood ako ng Indio. Kaya kumain ka na dyan, naroon dyan, binaboy na bagoong. Anong nangyari? Naging landscape na. Okay?
Ba't ko po sinasabi ito, mga kapatid? Kasi nga po, notorious tayo sa pagdidimot ng tao eh. Alam po yun, dapat natin gawin, matutunan nating mang-promote ng mga tao. Amen? Well, ito po ang realidad. Hindi mo kayang i-promote lahat. Tama po ba? Whether you like it or not, mananatili mo yung mga landscape sa buhay mo, mananatili mo yung mga machine sa buhay mo, pero at least lang mga kapatid, yung mga taong malalapit sa'yo, yung mga taong mga kaklase mo, mga kasamaan mo sa trabaho, iba po yung mga kapitbahay, yung mga mahal natin sa buhay, hindi ho ba dapat i-promote natin yung mga yan? Dagdagan nyo naman po yung mga people sa buhay nyo. Amen? Love people. Number 2, lead people. Come on, pakitabi, pakisabihan, lead people. Lead people to Christ. Okay? Lead people to Christ. Dalhin natin sila sa Panginoon. Okay? Anong ibig sabihin niya? Pastor, di ba ang mga tao kilala naman na si Jesus? Tama po ba? Hello, tama po? Alam niyo, sa totoo lang, sa Pilipinas, kilala na ng mga tao ang Panginoong Hesukristo. Okay? So bakit pa tayo nag-i-evangelize? Ano po ba ibig sabihin nag-i-evangelize? Ano nangangaral ng ebanghelyo? Ano po bang ebanghelyo? Ang ebanghelyo po galing sa salitang gospel, ng ibig sabihin ay mabuting balita. Okay? So kung ang gospel mabuting balita, ang tanong, alam na ba ng mga Pinoy ang mabuting balita? Hello, alam na po ba ng mga Pinoy ang mabuting balita? Okay? Actually po, kung sa nilalaman ng mabuting balita, alam na ng Pinoy. Tama po ba? Ano ba ang nilalaman ng mabuting balita? Si Jesus, Diyos, nagkatawan tao, namatay sa krus at muling nabuhay. Di ba po? Kaya lang, ano ang hindi alam ng Pinoy? Yung tamang tugon. Bawat balita may kaukulang tugon, may kaukulang response. Di ba po? Halimbawa, masamang balita. Nasagasaan ng pison yung kaibigan mo. Nagkadurog-durog ka talaga. Okay, ayos. Ganun-ganun ka. Inappropriate na response yun. Tama po? Okay? Masayang balita. Okay? Pinamanahan ka ng 10 milyon. Ay, ganun. Of course, inappropriate yun. Bawat balita, may tamang tugon. Tama po? Okay? Ang problema ng Pinoy, alam ang mabuting balita, hindi alam ang tamang tugon sa mabuting balita. Ano ang tugon ng Pinoy sa mabuting balita? Ganito po tumugon ang Pinoy sa mabuting balita. Si Jesus, Diyos, nagkatawan tao. Ha? Talaga? Caroling tayo. Si Jesus, ipinako sa krus. Ay, huwag tayong kakain ng karne. Si Jesus, muling nabuhay. Swimming tayo! Ayun, yun ang response ng Pinoy sa mabuting balita. Ano po ba ang tamang response? Sa mabuting balita, Acts 20 verse 21. Repentance toward God and faith toward Jesus Christ. Ba't tayo nangangaral? Kasi nga po ang mga tao kailangan tumalikod sa kasalanan, kailangan nilang manampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? So we share the gospel. We must bring people to Christ. Lead people to Christ and lead them to Christ-likeness. Kaya po natin sila dinidisciple para nang sa ganoon, maging mga ornament sila ng church po natin. Amen po? Para mabago rin po ang kanilang buhay. So lead people to Christ likeness. Maliwanag po ba, mga kapatid? Okay? Let me just end with this. Ano po? Sino po sa inyo ang nakakakilala kay Amalayar? Pakitas kamay. Amalaya. Okay. Para po sa mga hindi nakakaalam, ano po, si Amalayar po ay biglang sumikat, parang yun po, may mga 2 months na rin ba nakakaraan? Anyway, isa po yung isang estudyante po sa La Consolacion, Manila na laging sumasakay ng LRT, kaya lang nung araw na yon nagkainitan sila ng lady guard, yung security guard doon, at nung po sa kanilang pagkakainitan ay nakapagtaray siya, hindi ko po ini-excuse, no? Actually talagang merong mga nasabi siya na talagang hindi pangit talagang pakinggan at nakapanliliit para doon sa gwardiya na nakatalo niya, Actually kaya yung salitang Amalayar galing yung sa salitang yung sabihin kasi ganito yan. Para may pinapaliwanag siya, kino-contest ng gwardiya. Siguro sinasabi ng gwardiya, hindi naman totoo yan. So sabi niya, big mo sabihin nagsisinungaling ako, no? So I'm a liar. So I'm a liar, no? Kaya sa bilis, no, Amalayar. Kaya nga po nauso yung salitang Amalayar. Okay? So, ang hindi niya namamalayan, may kumukuha ng video habang siya po ay nagtatataray doon at in-upload agad sa YouTube. Ang dami ho agad nakapanood, milyong-milyong katao, tapos napabalita na sa TV, napabalita sa radyo, pinagalitan pa raw siya ni Corina, tapos po, naging ginawa ng katatawanan kahit ni na Vice Ganda sa kanya sa Showtime, sa Sister Rakas, sa kung ano pang mga palabas sa TV, at saka iba-iba pang news. Nako, talaga hong grabe, sumikat ho siya.
sa paraang nakakahiya. Kasi alam niyo po kung ano nangyari sa kanya, nahinto na ho, kung hindi na ho pumapasok, graduating dapat, kaya lang hindi na ho nakakapasok. So talaga ang dami hong galit po sa kanya. So, yun po yung pinagdaanan ho niya, talagang nakakahiya, talagang hindi naman natin sinasabing tama o ang kanya ginawa, talagang nagbad po talaga siya. Kaya grabe po yung inabot po niya sa mga tao, Ngayon, minsan po, sa isang gawain namin sa church, nagtanong yung isang member namin, sabi niya, narinig niyo yung kay Amalayar? Sabi ko, ano yun? Kwento niya. Sabi ko, for a time, nung yung gabing yun, ginawa kong katatawanan ng konti. Pero the following morning, na-curious lang po ako, binuksan ko po sa YouTube, pinanood ko. Talaga pong bad, no? Kaya lang, instead na mainis ako, alam ko yun, naramdaman ko compassion eh. Naawa po ako doon sa youth na yun, sa kabataang yun. Naisip ko pambira. Dahil sa malaking pagkakamali niyang ito, masisira ang kanyang buhay. So that following Sunday, hindi naman po yun ang preaching ko talaga, kaya lang naisama ko lang, naikwento ko lang. Actually, hindi ko nga nakwento sa first service namin. Sa second service, nakwento ko po siya. Sabi ko, nabanggit ko lang po ito, tinanong ko yung kay Amalayar, of course, alam ng mga tao, na maraming tao sa church namin. Tapos, sabi ko po, alam niyo yung minsan, si Lord Jesus, narito siya sa lupa. Mayroong isang babae, dinala sa kanya ng mga pariseo. Sabi nila, Guro, ang babaeng ito nahuli sa akto ng pakikiapid. Nakunan siya ng video, nasa YouTube yan. Sabi ho nila, no? Dapat ayon sa batas ni Moses, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Alam po nyo, hindi ko may buo si Lord. Alam niyo po ang kwento, di ba po? Kinulit nila si Lord. Hanggang mamaya sabi ni Lord, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At unti-unti po nag-aalisan yung mga tao hanggang walang natira. Sabi ni Lord dun sa babae, asan na sila? Wala bang umatol sa'yo? Wala po Ginoo. Sabi niya, kung gano'n, di rin kita hahatulan, humayo ka, huwag ka na magkasala pa. Sabi ko po sa mga tao namin sa church, kung tutuusin, ang pagkakaiba lang naman natin kay Amalayar, pare-pareho lang naman tayo eh. May mga, at least at one point in our lives, may nagawa rin tayo nakakahiya. Di ba po? Sabi ko, ang pagkakaiba lang naman natin sa kanya, hindi tayo nakunan ng video. Kaya sabi ko, if I were you, i-PM nyo siya, i-private message nyo siya. Tell her that God loves her. Yan po ang sinabi ko, tell her that God loves her. Alam po nyo, binanggit ko lang yun. Yung mga disciple po namin, masunurin, hindi ko alam kung ano nangyari. Kinabukasan na tuwang-tuwa po ako kasi yung po isang youth namin, isa sa mga youth leaders namin, nag-text pastor, nakontak ko na po si Paula. Open and close parenthesis, Amalayar, sabi niya. Si Paula, kasi ang talagang pangalan pala, Paula Salvosa. Hindi nila makontak sa FB, sa Facebook kasi nagtanggal na ng account. Kasi nga po inaaway, ang daming umaaway. Pero hinanting nila sa Twitter. At nung makita ko sa Twitter, in-encourage po nila, ang daming mga youth namin, mga young professionals namin, in-encourage siya, sinabing mahal siya ng Panginoon, naiintindihan siya. Alam po nyo, papasalamat po siya sa Panginoon. Alam po nyo, that following Sunday, andun po siya sa church namin. Ang layo po niya, galing pa po siya ng Pasig. Tapos po, pumunta ko sa church namin, nakakilala ko siya sa Panginoon. Actually, nung andun sa church, nag-decide siya, hindi niya itutuloy ang demanda. Itutuloy niya dapat yun pong, magde-demanda siya dapat, doon sa nag-video po, Tapos nag-decide po siya. At alam po ninyo, ngayon po nagpapatuloy po siya sa Panginoon. Malayo nga lamang po yun. Kasi nga po, hindi siya pwedeng maglalabas po talaga. Kailangan yung delikado po siya noong mga panahon na yon. Kaya po, nagpapatuloy po siya sa isa pong church na malapit po sa kanila. Pero we praise the Lord kasi kung hindi tayo nagpakita ng pag-ibig sa isang tao na kagaya niya, alam po ninyo, malamang nasira na po ang kanyang buhay. Kaya po sa ngayon, pag na-interview po siya kahit sa TV, lagi po niyang binabanggit po yung church namin. Kasi sabi niya, dahil sa church na to, kaya ako naka-restore, kaya ako nakabangon ulit. Amen, mga kapatid? Alam po niyo, kailangan lang sa buhay natin, alam po niyo, kailangan sa puso po natin, mga kapatid, pagmamahal sa tao. Lakihan po natin ang ating puso para sa mga tao. Andito tayo sa church. Andito po tayo sa mga fellowship natin. Para po sa kapakanan din ng mga tao sa paligid natin. Amen? Amen po ba? Pwede po ba sa sandaling ito, yung mukulang ho tayo sandali, lagyan lang po natin yung mga kamay natin sa tapat po ng puso natin. Can we just come before the Lord? At sabihin niyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng puso. Give me a big heart for people. Bigyan mo ako ng puso para sa tao. Patawarin mo ako, Panginoon, kung yung puso ko may pagkamakasarili. Patawarin mo ako, Panginoon, kung yung puso ko hindi ko iniintindi gaano yung iba. Lord, break my heart with what breaks yours. Fill my heart with love. Fill my heart with compassion. Come on, panalangin mo po yan, kapatid. Hilingin mo sa Panginoon tamang magandang puso. Puso para sa tao. Come on, puso para sa tao. Panginoon, nananalangin kami ngayon. Sumasamo kami.
Ilagay mo ang puso mo sa puso namin. Lord, na magmamahal kami ng tao kagaya ng pagmamahal mo po sa kanila. O Panginoon, at gagamitin mo kami para po sa ikaayos ng buhay nila, para sa ikaliligtas nila, para ho, Panginoon, maranasan nila ang magagandang plano mo sa kanilang buhay. Lord, gamitin mo ang mga buhay namin. Bigyan mo kami ng compassion, bigyan mo kami ng malaking puso, Panginoon. We receive this, Lord. We believe this, Lord. Naniniwala po kami. Come on, kapatid, receive. Receive a heart for people. Receive big heart for people. Come on, tanggapin po ninyo, manampalataya ho kayo. The Lord is changing our hearts. The Lord is changing your heart. The Lord is changing our hearts. You will live for the glory of the Lord and for the love of people around you. Come on, receive it in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless po.